Ate Lakam, bubuelta at re-respak sa demanda sa kanya ng nakababatang kapatid na si Kimi. Parang showbiz writer na rin si Attorney Jesus Falsis. Ang dami niyang chika sa isang tweet tungkol sa kaso at kontrobersiya ng magkapatid na Lakambini at Kim Chiu. As if insider siya at alam ang mga tunay na pangyayari sa kabila nang hindi pa pagbibigay ng detalye ng magkapatid tungkol sa totoong mga pangyayari. At ang katwiran ni Attorney, madaming public sources po. Siguro 10 to 20% lang sa tweet ko ang bago. Nang may nagtanong kung sino ang sources niya. Kaya naman di umano'y kumonsulta na rin si Lakambini ng abogado lalo na at may nabanggit si Attorney Falsis tungkol sa may vault na ninakaw at nagbenta si Lakambini ng kondo. Wala di umano itong basihan at walang katotohanan ayon sa isang source. Any moment, di umano, ay magsasalita ang kapatid ni Kim na manda ng kapamilya actress, TV host ng qualified theft. Bahagi ng tweet ni Attorney Falsis, kumuha daw ng pera sa vault or sa kondo. Tapos, binenta daw yung isang kondo without Kim's consent. And so, Kim Chiu was left with no choice but to sue her own sister, a woman she described in a tribute post back in 2020 as her number one critic, my number one fan, my superwoman. Pagpapatuloy ng tweet niya, the case Kim Chiu filed speaks volumes. Qualified theft means there was a gross and grave abuse of trust and confidence. Nakakasuhan lang ang tao ng qualified theft if the accused is a person that has the full and complete trust of the victim. If the accused was in such a special position to steal easily and massively from the victim. May team na di umano ng mga abogado ang ate ni Kim. Maaalalang last year lang ay panay ang pasasalamat ni Kim sa kanyang ate niya nung mag-celebrate ito ng birthday last August 2024. Post that time ni Kim, Happy birthday sis. Thank you. Is an understand for everything you do for me and the family. Thank you for being my number one fan and number one critic. Madalas mas nauna ka pang umiyak sa akin sa mga bagay-bagay. But I am so lucky that you are my achi in this lifetime. When everything fails, I know nandyan ka lagi para saluhin ako in every step I take. Thank you for supporting me in everything that I do. Thank you for being the most extraordinary person I have ever had. Sabi nga nila, si Kami can move mountains for Kimi. Laging nasa isip ko yun sis. Please know I will all do the same. Hindi lang kasing lala mo. Hehehehe. Kaya, mahal na mahal kita. Happy birthday sis. I wish you good health, more blessings, and the genuine happiness you deserve. Always here for you. Have a blast today sis. Let's dance the night away. Maalalang na intriga rin si Lakam tungkol sa pinag-uusapang issue na di umano'y binabantayan niya si Kim kay Paolo Avellino. At kaya raw binabantayan ay dahil gold ng pamilya si Kim. Pero mabilis ang pagtatanggol ng fans kay Cam. Never daw nagbantay si Cam kay Kim o nakaalam sa love life ng kapatid. Andyan lang daw ito bilang tumatayong ina ng actress TV host na walang masama dahil wala na silang ina.
Nauna nang inamin ni Kim na pinag-aralan nilang mabuti ang kanyang demanda base sa kanyang official statement. After careful consideration and months of internal review, I have made the difficult decision to file a case for qualified theft against my sister Lakambini Chu in relation to serious financial discrepancies discovered within my business operations. This decision did not come easily. It is one of the most painful steps I have ever taken in my life. Bahagi ng statement ni Kim. Well, kung bubuelta treras back si Cam sa kanyang kapatid, mas maganda yan para magkaintindihan na sila at lumabas na talaga ang katotohanan. For sure naman, hindi magsisinungaling ng ganon si Kimi at hindi niya sasabihin yon kung walang katotohanan dahil siya naman ang nagpakahirap sa lahat ng yon. Hope you enjoyed. Please subscribe for more info.